Magandang umaga po sa atin lahat mga kababayan. Naku, may bago na namang pakiusap si Bongbong Marcos para sa ating mga Pilipino. Mantakin nyo mga kababayan, sabi ni Bongbong Marcos, magpatay muna tayo ng ilaw para makatipid, ika nga sa kuryente. Yan ang gustong mangyari ngayon ni Bongbong Marcos. Nakaraan lang yung una niyang panawagan ay sinasabi niya na magtipid ang lahat ng mga Pilipino dahil sobrang mahal na nga ng mga produktong langis sa ating bansa. At ang sinasabi niya, na dapat magdahan-dahan din muna yung mga Pilipino sa paggamit ng mga produktong langis. Ngayon, mga kababayan, kasunod nun ay naglakwat siya sa Amerika at nagpa-party-party sa Malacanang. O, ito na naman ngayon. Patayin na lang daw muna ang ilaw. Eh, paano yan? Patayin daw muna ang ilaw, sabi niya sa ating mga Pilipino. Samantala sila, tingnan nyo ang pinagagawa po ni Bongbong Marcos diyan sa House of Representatives. Sabi nila, huwag mo idamay si Bongbong dahil wala siyang kinalaman dyan sa ginagawa ng mga congressman sa impeachment kay Vice President Sara. Gago! Ang impeachment na yan, ang utak niya ay si Bongbong Marcos. Mantakin mo ha, kung walang utos dyan si Bongbong Marcos, hindi aprobado ni Bongbong Marcos yan. Palagay mo, ipagpapatuloy po nila yung proseso ng impeachment na napakalaki ang gastos. Sa isang araw lang na nagkakaroon po sila ng proceedings sa impeachment kay Vice President Sara, mahigit 100 million ang ginagastos dyan, mga kababayan po natin. Tubig, kuryente, napakasosyal na pagkain, napakasosyal ng tubig nila. At kung ano pa mga allowances na nakukuha nila, may mga nakukuha pa silang envelope or paper bag, kunwari, piatos, kunwari, may regress lang yung laman nun. Pero alam naman natin, sinabi mismo yan ng mga kapatid natin, ng mga dating sundalo sa Marines, mga kababayan, na tuwing nagkakaroon ng mga pagdinig, tuwing nagkakaroon ng mga hearing, na ang binabanatan ay mga Duterte, nakakatanggap po sila ng mali-malita, kung wala man is envelope o kaya paper bag. Kaya yung mga yan, kahit anong sabi ng mga kababayan natin na magtipid muna ang lahat ng mga Pilipino, magtipid muna, sabi ni Bongbong Marcos, pati ilaw, patayin na, eh sila po hindi nila iniisip yan. Hindi sila nagtitipid. Tapos sa mga Pilipino, ordinaryong Pilipino na naghahanap buhay, nagsisakripisyo, nagpabayad ng tama, nagpapasahod sa mga gago na yan, tayo mga Pilipino ang sinasabihan ngayon ng Bongbong Marcos na magtipid. Para makatipid ang bansang Pilipinas, napakagandang gawin, dapat mag-resign si Bongbong Marcos. Sa pagpapatuloy ng ating update, mga kababayan po natin, si Bongbong Marcos, sa kanyang isang interview, ay kinakabahan daw po siya na baka yung kanyang legacy na iniwan ay makakalimutan na lang daw po ng sambayan ng Pilipino. Gago! Napakagago ni Bongbong Marcos, mga kababayan. Anong magandang legasiya ang kanyang iniwan sa ating bansa? Anong magandang legasiya ang kanyang iiwanan na tatatak sa puso ng mga Pilipino? Gago, yung pagiging bangag, yung pagpapakulong niya kay dating President Rodrigo Roa Duterte, yung pagpapa-impeach niya sa nagpanalo sa kanyang si Vice President Sara Duterte, at lahat ng mga volunteers na sumuporta sa kanya na ngayon ay galit na galit dahil nga po sa pinagagawa niyang pambubudol sa ating bansa. Hindi lang po mga Duterte supporters na nag-volunteers noon para suportahan siya ang galit na galit ngayon. Kahit yung mga kapwa niyang Ilocano, kahit yung mga ibang dati niyang kaalyado na galit na. Dahil sila naniniwala na ma-regain, maibalik ni Bongbong Marcos ang nasirang pangalan, nasirang Marcos nung panahon ng kanyang tatay. Pusang gala mga kababayan natin. Sabi nga ni Eloy Bogres, iyo di po taged, no? Bilat sang Eloy niya. Wala nangyari mga kababayan natin. Lalo pang lumala, lalo pang nasira ang apelyedong Marcos dahil sa pinagagawa nitong si Bongbong Marcos. At ngayon, sasabihin niya na natatakot siya baka mawala yung legasya na iniwan niya. Gago, no? Ano legasya ang iniwan niya? Wala po, kaya wala po siyang ikakatakot. And mas maganda pa nga, mag-resign na siya, umalis na siya, iwanan niya na yung pagiging presidente niya dahil wala na ring tao na naniniwala sa kanya. Mantakin niyo mga kababayan natin. Sa dami-daming Pilipino, sa dami-dami, yung sinasabi niyang sumusuporta sa kanya, eh bakit negative pa rin yung ratings na nakukuha niya? Commission po yun ha. May bayad pa yung ratings na yan, yung pa-survey na yan. Tapos negative pa rin yung kabuuang total niya. So anong legasya na iiwanan niya?
Ang ligasiya na iiwanan niya, iyong galit sa kanya ng taong bayan. Dahil mantakin mo, sa pag-celebrate kahapon ng 81st birthday ng dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ni Tatay Digong, nakita na naman ng buong mundo, mismo sa harap ng ICC, kung gaano karaming tao yung talaga nagsusuporta kay Tatay Digong. Ika nga sa isang event sa Pampanga na pinuntahan natin, sa pag-celebrate sa birthday ni Tatay Digong, napag-usapan doon, mayroong bang nakaalala sa birthday ng mga nakaraang presidente? O sabihin natin kay Pinoy, kung mayroon man, iilan na lang sila. Nung kay Presidente Duterte, ngayon, tingnan mo ha, ang dami po, hindi lang sa Pilipinas, buong mundo na may OFW, buong mundo na may Pilipino. Kung hindi man sila makapunta sa celebration, sa mga prayer rally, sa pagpapakita ng suporta kay Tatay Digong, hindi man sila makasama sa solidarity walk sa Davao. Dito makikita nyo mga kababayan natin, kahit saan, kahit sa bahay lang nila, no? Kahit sa kanilang organisasyon, nagsiselebrate po sila. Iyan ang tunay na ligasiya. Yung ligasiya ng Duterte na pinakulong ng isang traidor na Pilipino na si Bongbong Marcos. Ngayon, matatakot siya na may masisira yung kanyang ligasiyang iniwan. Ano doon? Iwala po eh. Kaya Bongbong, huwag ka nang matakot. Kung baka makalimutan na lang ng taong bayan, yung sinasabi mong ligasiya mo dahil wala kang ligasiya nakakalimutan ng taong bayan. Yung ligasiya mo ay mga negatibo at galit ng taong bayan yung maaalala nila kapag ang pangalang Bongbong Marcos Jr. ang nababanggit. Marami pa tayong pag-uusapan, pakilike na lang ng video ito. Maraming salamat. Ito sa pagpapatuloy ng ating update, sabi ko nga mga kababayan, kung ligasiya ni Bongbong Marcos ang pinag-uusapan, walang maaalala yung taong bayan. Kaya wag siyang kabahan na baka mabura yung ligasiya niya. Ito yung ligasiya na talagang pilit nilang sinisira sa dating presidente natin. Ito, tingnan nyo ito. Naman Pilipinas sabay-sabay Visayas, Mindanao. Kung ligasiya lang naman yung pag-uusapan, nakita nyo po mga kababayan natin kung paano mag-celebrate ang mga Pilipino sa 81st birthday ni Tatay Digong. At sa usaping ligasiya lang, sabi ko nga, walang ligasiya na may iwan si Bongbong Marcos sa ating mga Pilipino. Ito, tingnan nyo po. Yung sundalo pa rin ito ngayon. Alam ko, active pa rin ito ngayon mga kababayan po natin. Na si Jerome Jacobo. Siya po ay isang nasabugan sa isang enkwentro. So ang nangyari sa kanya mga kababayan po natin ay nabulag ang pareho niyang mata. Mantakin nyo mga kababayan natin. Ito yung sinasabing tinulungan ni Bongbong Marcos ngayon. Dahil nga medyo nagreklamo siya. Dahil parang gusto na po siya tanggalin. Yan po yung maikling pagkakaalam ko sa naging problema niya. Dahil siguro iniisip ng Armed Forces of the Philippines, mukhang wala na po siyang pakinabang kasi talagang bulag na po talaga siya. Pero binigyan siya ng chance. Alam niyo mga kababayan po natin, hindi niya pa rin talaga makakalimutan kung paano siya inaruga, paano siya tinulungan ni Tatay Digong, at paano pinakita sa kanilang mga sundalo na kahit ikaw ay na-disgrasya, kahit ikaw ay nabulag o ano man ang nangyari sa'yo, hindi ka pwedeng pabayaan ng gobyerno. So personal po siya na pinuntahan noon ni Tatay Digong. Kaya ngayon, isa po siya sa nagpapasalamat, isa po siya sa bumabati ngayon kay Tatay Digong. At basahin ko po yung kanyang sinabi kahapon sa 81st birthday ni Tatay Digong. Sabi niya rito, Tatay Digong sir, yan po yung mga tagpo na hindi ko po makakalimutan sa buong buhay ko. Binabati po kita ng happy birthday as we are praying for you sir. Maraming salamat po sa itinutulong ninyo sa amin. Mantakin nyo mga kababayan. Sa pagtatapos kaya ng termino ni Bongbong Marcos, may mga ganito kayang klaseng mga Pilipino na magpapasalamat kay Bongbong Marcos. Baka mumurahin pa siya mga kababayan dahil po sa pahirap na ginawa niya sa ating mga Pilipino. O ito ngayon, sa panahon lang na krisis, may maganda bang naitugon si Bongbong Marcos? Mantakin nyo, nagdeklara po siya ng National State of Energy Emergency, pero hindi po agad-agad finiris
yung presyo ng petroleum. Anong ginawa? Pinagmimitingan pa daw nila ng mga negosyante. Kasi ang inisip nila palagi, yung pakinabang, yung kikitain ng mga negosyante. So baka maapektuhan daw yung negosyante kung ipipress yung presyo ng crude at gasolina. Nagalit yung taong bayan o napilitan siya ngayon. Napresyo rin ang mga negosyante na ibaba na ang presyo ng crude at gasolina dahil nagwawala na yung mga Pilipino. So ngayon, medyo bumaba. Mantakin mo ha, kung hindi pa magalit ang tao, kung hindi pa magwala, hindi sila gagawa ng aksyon. O dito naman sa ginawa nilang libreng sakay. Mantakin nyo ang libreng sakay nila, mga dump truck o kaya mga sasakyan ng pulis na para kang priso. Dump truck na para kang basura. Ganyan na lang po yung tingin nila sa mga Pilipino ngayon. O, nung panahon ni Presidente Duterte, hindi siya papayag ng ganyan. Carousel lang. Nung nagbukas yung EDSA Carousel, ilang taon tayong libreng sakay dyan sa EDSA Carousel na yan. Pag-upo lang ni Bongbong Marcos, tsaka lang natigil ang libreng sakay sa EDSA Carousel. Kaya kung pag-uusapan ligasiya ni Bongbong Marcos, wala kaming kalimutan, wala kaming makakalimutan, wala rin kaming maaalala na ligasiya mo, gago na Bongbong Marcos. Yun lang, maraming salamat.